Kinabukasan, sinamahan ko si Aling Ninita sa opisina ng DSWD sa Makati bilang pagtupad sa pangako ko kay Roy na hanapin ang kanyang ina. Walang tigil sa pagtangis si Roy nang makita ang ina. Bakit nag-iiyakan kayo? Ha? Bakit nag-iiyak? Dami makalabas daw ako dito. Doon. Buwan mo na ako doon. Ayoko doon. Bakit tayo mo? Ayoko doon. Bakit tayo mo? Hindi mag-iiyakan. Kasi sabi, buwan mo na ako doon. Ayoko doon. Pero nagmatigas si Aling Ninita. Halos dito nagpakita ng emosyon. Ha? Anong gusto mo? Halimbawa, susunduin kita, kukunin kita. Uwi na lang ako probinsya. Uuwi ka ng probinsya. Uwi na lang ako. Uwi na lang ako sa Pangasinan. Mapadayag ko yung padayag. Uwi na lang ako probinsya. Ilang beses mang nagmakaawa si Roy, hindi rin pumayag ang social worker ng DSWD. Kailangan pa raw kasing sumailalim sa counseling and rehabilitation ang mag-ina. Bilang isang ina, batid kong hangad din ni Aling Ninita na makapiling ang kanyang anak. Pero kung kaagaw mo na ang kalye sa atensyon ng iyong anak, ano nga ba ang dapat gawin ng isang ina? May mga nagpapanukala na babaan ang edad ng mga batang pwedeng kasuhan. Mula 15 anyos, nais ng ilan na kasuhan na rin, pati mga batang edad siyam. Pero ito nga ba ang solusyon para mabawasan ng mga batang gumagawa ng krimen? Ang tanggalin sila sa kalye at itapon sa piitan? Tahanan, eskwelahan at simbahan ang karaniwang humuhubo sa isip ng mga bata. Pero kung kalsada ang magpapalaki sa kanila, anong klaseng anak ang iluluwal nito? Kailanman hindi mapapalitan ng barkada ang pag-asang dala ng eskwelahan. Hindi mahihigitan ng bisyo ang biyaya ng Panginoon. At hindi matutumbasan ng kalsada ang yakap ng isang ina. Pinalaki man sila ng kalye, inampun man sila ng kalsada, mga bata pa rin silang naghahanap ng pagkalinga. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Take them as